Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising sign na Gemini for November 10 to 16. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, and Rising sign nyo, importante siya. Sa dulo po ng video, mayroon po tayong link para dito para mapanood nyo. Now, readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Tensya na, masama rin pakaramdam. At kung gusto nyo pong mag-set po ng private schedule for private readings or spell works, or gusto nyo mag-donate, pwede nyo pong gamitin yung details sa description sa baba or the thanks button. So, Gemini, kamusta ka ba? So, we have here is the card of love, or sa ibang card, it's the lovers. Ironic, no? Kasi, ito yung ano mo ruling card mo, which is about communication, anything about relationship. Alam mo, pwede bang at this point, maging selfish ka muna? Kasi masyado mong sinasaalang-alang ang maraming bagay, maraming tao. Well, ang kailangan mo ngayon is mag-focus ka muna doon sa kailangan mong magawa at kailangan mo ma-achieve. Kasi ang nakikita ko dito, andoon na, nakikita mo na habang dumadaan yung mga araw, palapit ka doon sa, sa goals mo. Palapit ka doon sa minamanifest mo. Malapit nang mag-materialize yung dreams mo. Kaso nga lang, medyo, sorry sa term nawawalan ka ng focus doon. Kasi habang may mga lumalabas kasi na mga ibang concerns sa tabi mo, sa paligid mo, at masyado kang nafo-focus doon. Now, hindi mo masama na pinapakita mo yung concern mo or nag-extend ka ng help. Kaso nga lang, it is causing delay para doon sa movements na ginagawa mo. Now, what's crossing you is the 10 of water. So, andoon kasi actually hindi siya crossing It's more on a call para sa'yo. Na medyo, if you really want to help ng mga tao or ma-resolve yung mga concern ng nasa paligid mo, this will be a sacrifice na kailangan mong gawin. Unahin mo yung sarili mo. Because you can only help them to a level na hanggang saan ka lang din. So, kung hanggang kung sa level 5 ka lang, hanggang doon lang din ang kaya mong maitulong. But if you unahin mo yung sarili mo ngayon, i-raise mo yung sarili mo. Iaangat mo yung level mo. Maybe to 9 or 10 or whatever. At once nandun ka na sa level na yun, you can help them go higher. So, it's actually not a crossing but a calling. Now, yung desire card mo kasi is the 9 of air. So, this card is actually, nagpapaalala din siya na alam mo naman yung mga kailangan mong gawin. You know, yung mga steps, yung mga do's and don'ts. Pero medyo nasa swerve ka. Nakakatawag ka nung part na, ay kasi, paano si ganito, paano si ganyan. So, andoon na medyo kailangan natin magbalik focus. Kailangan natin, yun nga, medyo pangit mapakinggan, medyo magiging selfish tayo for the moment. Kasi, yung mga problems nila, yes, andoon na concern ka, pero they will find the solution for that. Makakahanap sila, hindi lang ikaw ang solusyon nila. There are other ways. Kasi, yun yung isang bagay ang tutunan ko din in life. Na whenever na merong mangyayaring trials or may problem, ibig sabihin niya may solusyon. Kasi nasa mundo tayo na kung saan duality. If there's an up, there's a down. If there is darkness, of course, merong light. Kailangan nilang sila mismo makahanap ng solution na to. Hindi ikaw. Okay? Now, yung foundation mo is the 6 of fire. Alam mo, minsan sabi nila para ma-reach mo yung liwanag, kailangan mong suungin ang dilim.
bago mo makuha yung kagalingan, kailangan mo dumaan doon sa mga sakit at sintomas. So, same thing din, yung mga nararanasan mo ngayon na mga ups and downs, it's lahat yan part ng inaayos ng universe in your life. Lahat yan, part siya nung ng decluttering or detoxification ng universe para sa'yo. Kasi, ang dami mong pinanghahawakan ng mga hindi naman na dapat. Ang dami mong mga responsibilidad na niyayakap na dapat hindi na. So, time to let them go, time to shatter them away. Now, nandun kasi napaso with the card of the Empress. Ang dami sa inyo tumatayo na parang magulang sa mga kapatid nyo. So, meron talaga magulang talaga sila. Ba naman parang mga ate at kuya in the past. Maganda yon kasi na i-express mo yung pagmamahal mo sa ganong way. Pero, Gemini, minsan pag gusto ko tanongin sino ba yung top 3 priorities mo? Nakakalungkot. Ang daming sasagot sa inyo na hindi nyo sinasama yung sarili nyo. Ang dami sa inyo na sasagot na hindi nyo in-include na ako din kasama doon sa kailangan maging priority. Alam mo, it's time na ang top priority mo ngayon, sarili mo naman. Nung masama yun kasi paalala lang, meron kang responsibilidad sa sarili mo, di ba? And yung pag-aalaga sa sarili is importante din. Now, yung future na ikaw, we have here is the card of the call. So, sa ibang tarot deck, si card of judgment to. Literal, tinatawag ka na. Tinatawag ka to move forward. Actually, medyo may mga pagkatao mo na medyo nilibing mo na sa nakaraan. Medyo ibabalik mo. Siguro kung matapang ka dati, sharp ka magsalita masyado, andoon na emotionally nagiging bato ka, medyo ibabalik mo siya Kasi andoon yung point na andun yung point na marami sa inyo ipapaintindi nyo doon sa mga nakapaligid sa inyo na, wait, ayusin ko lang yung sarili ko. May kailangan lang akong bigyang atensyon. Kasi sa bandang huli, hindi lang naman ikaw yung magbe-benefit. Pati din sila makakaranas ng benefit from the evolution or doon sa ginagawa mo sa sarili mo. Kung nakaka-resonate ka sa reading, invite kita mag-subscribe, like, and share para ma-access mo yung mga future videos natin. Pero sa ngayon, tuloy natin yung reading mo. Your physical environment is we have here is the card of the star. Maraming bibigyan ko to ng theme song. Yung kay Evita. Yung Where Do We Go From Here? Kasi andoon na may mga iba sa inyo because sa mga nakikita nyo sa nangyayari sa paligid nyo, sa mga na-experience nyo, na yung ibang mga support system nyo unti-unting nawawala. And physically, ang dami sa inyo ang drained na. Parang nahihirapan na kayong panghawakan yung pananampalataya nyo na marireach yung goal nyo. Well, take mo to as a sign na no, whatever is happening, trust the process. Kasi andoon na hindi sa physical manifestation natin makita ang mga nangyayari agad. Parang sa halaman at bagong tanim, hindi naman yan agad tumutubo. Nagpapalalim siya ng ugat. So this is your season na kung saan nagpapalalim ka ngayon ng ugat. And it's a very important process. Now, emotional environment mo is we have here is the King of Fire. Well, one thing din naman, kahit nasabihin na, kumbaga, andoon na minsan nadadown ka na rin, pero ina-acknowledge, kumbaga parang, ina-acknowledge mo yun, nadadown ka, pero andun na, hindi wala yung apoy talaga, no. Hindi ako papayag na ganito yung ending ng story ko. Hindi ako papayag na magko-close tong chapter ng part ng buhay kong ito na hanggang dito lang ako. But andoon na, yes, there will be, andoon na your heart is telling you na
push natin to, Gemini. And ang kakatuwa kasi din, there are also still people na minsan out of the blue, nagbibigay sa'yo ng encouragement na hindi ka mag-isa sa laban na to. Now, your hopes and fears is about the 5 of air. Normal lang naman na maging concern tayo ano yung mga susunod na mangyayari. Kasi, of course, kapag pinasok mo na yung into the unknown, andoon na unpredictable. But, eto yung masasabi ng 5 of Swords sa'yo. Having a sharp mind, kasi di ba air element ka, alam mo yung mga next step, and meron ka ng mga draft kung ano yung mga magiging solusyon mo sa bawat pwedeng mangyari. Yun yung maganda sa advanced thinking na ginagawa mo. Meron ka ng possible solutions. Now, yung possible future mo is the 10 of air. Well, very soon na, talagang magkakaroon ka ng change of environment na talaga. And ang dami mong iiwanan from your past. Magkakaroon ka talaga ng reset sa life mo. And ito na yung matagal mo nang hinihintay para makahinga ka, para maiba naman yung paligid mo, at magkaroon ka ng fresh opportunities. Ang maganda kasi dito sa pag-reset mong to, andon since bago lahat, ikaw mismo, meron ka ng wisdom, may knowledge ka na kung ano yung mga naging pagkakamali mo in the past at hindi mo na ito uulitin. So you will have a brand new start with the knowledge on how to make sure mama-maximize mo to. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna, blessed be. And I hope to see you soon. Mula po tayo sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.